Samantala, sa puntong ito, makakausap natin si Albay Representative Edsel Lagman na miyembro ng Minorya. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning, Cara. Alright. Pag-usapan po natin yung special session na naganap po nung weekend tungkol po sa extension nitong martial law sa Mindanao. Kayo po ay tutal sa martial law. Kami ay tumutol dun sa initial declaration at kami ay tumututol dun sa extension. Okay, pero overwhelming po yung victory ng mga pro-martial law nung special session. What do you plan to do about this? Well, kahit overwhelming yun, 261 versus 18, ay iyan naman ay hindi mapipigilan magpunta sa Supreme Court ang mga petitioners parang i-question yung constitutionality of martial law. Sapagkat itong mga importanteng bagay nito, kailangan ma-resolve or ma-adjudicate ng Korte Suprema with finality. Why are you against yung extension ng martial law in Mindanao up to December 31? Well, tatlong bagay yan. Unang-una, walang sufficient factual basis. Sapagkat ang nangyayari sa Mindanao ngayon ay lawless violence amounting to terrorism at hindi naman actual rebellion. Okay. Pangalawa, masyadong malaki yung coverage ng martial law. The entire Mindanao. Secretary Lorenzana mismo nagsabi na walang actual rebellion sa ibang bahagi ng Mindanao. At pangatlo, masyadong mahaba, inordinately long, yung 150 days. Yung original declaration ay only 60 days. Bakit naman yung extension more than 60 days? Up to 150 days. And to think na ngayon ay mas marami ng nakubkob na mga nakuhang mga area sa nagapian na Maute Group ang ating militar. That is correct. Kaya kami ay pupunta sa Korte Suprema para ma-adjudicate, ma-decisionan ang mga bagay na ito. Now, merong isang representative na nagpapanukala, nationwide na daw yung martial law. Isa lamang yun at palagay ko hindi niya napag-isipan mabuti ang sinabi niya. Okay. So kung hindi po martial law ang solusyon sa banta ng terorismo, what is the solution? Yung solusyon, yung calling out powers ng presidente na ginagawa na ngayon ng military at ng police to subdue lawless violence or even rebellion in Marawi and the rest of Mindanao, kung meron man sa rest of Mindanao. Alright. Meron pong karagdagang tanong para sa inyo ang aking co-anchor na si Howie Severino. Howie? Congressman Lagman, nagulat ba kayo na 18 lang yung hindi pumabor sa extension ng martial law? Meron ba kayong ini-expect na colleagues o allies na sumama sa pagboto nyo, doon sa boto nyo na pumabor pa rin doon sa extension ng martial law? Meron kaming in-expect na ilan pa, pero sila ay absent. Meron kaming in-expect na iba pa, pero yung iba ay absent at yung isa naman ay nagpaalam na kung pwede bumoto na lang siya in favor of the extension. Kahit na masyadong malaki yung agwat ng botohan, that will not prevent us from resorting to the Supreme Court for adjudication of very important issues. Sapagkat ang supermajority ay pwede magkamali legally and politically. Okay, sir, puno ng isang political analyst, hindi daw malinaw ngayon kung sino ba ang oposisyon. So who is leading the opposition now? Sa ngayon, yung talagang tunay na opposition, yung authentic opposition, kaming 7 na nasa tinatawag na authentic opposition or yung Magnificent 7. Kaya yung iba naman, yung institutional minority ay kakampi ng majority. Kaya hindi yan oposisyon. Okay, Congressman, ibalik ko na po kayo sa aking co-anchor na si Cara David. Okay, sir, balikan ko lang po yung sinabi ninyo kanina. Sabi niyo, you're going to the Supreme Court. Pero alam naman natin, pinagtibay na ng Korte Suprema yung martial law initially. What are your chances in the Supreme Court? Well, we are not talking about chances. We are talking about opportunity. Ang pagkakataon na bigkasin ulit ng Supreme Court kung ano talaga ang resolusyon sa mga importanteng issues na ihahain namin. Sapagkat iba naman yung issue doon sa original petition at iba naman yung issue laban sa extension. Okay, last question, sir. Kasi mamaya, second State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Ano pong masasabi niyo sa kanyang unang taon? What is your assessment? Anong grado ninyo sa Pangulo? Unang-una ako hindi magbibigay ng grado. Opo. Okay. Pangalawa, mas mabuti yata pakinggan natin muna
ang report ng Presidente sa Yeah. kanyang mga achievements at i-compare natin doon sa mga kanyang promesa during the political campaign and also shortly after nag-assume siya ng office tungkol sa droga, sa traffic mess, sa pag-end ng endo and contractualization, tungkol sa pag-establish ng independent foreign policy at yun sa kanyang socio-economic program. Palagay ko dito sa limang to, mukhang hindi na-achieve ng Presidente ang kanyang mga pangako. Alright. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon, Albay Representative Edsel Lagman. Thank you, sir, for your time. Maraming Thank you, salamat thank po. you, thank Balik you. muna sa inyo dyan sa studio.